We are now ready to depart for Hong Kong. In command of this aircraft is Captain Fernandez, ably assisted by First Officer Vincent. Our total flying time will be approximately 1 hour and 45 minutes. And for your information, there is no time difference between Manila and Hong Kong. Ladies and gentlemen, please direct your attention to your cabin crew who will demonstrate the safety features of this aircraft. Oh, ano nangyari sa school mo? Okay lang naman po. Kaso ito, may problema po ako kasi meron akong babayaran this Friday. Nakapadala na ba sila lang? Hindi pa eh. Sino tawagin mo? Tingnan ko nga kung asan may ano kung meron akong load. Ito ko naman mag-open itong aking cellphone ate. Online po sila lang. Tawagan ko. Tawagan mo. Tanungin mo kung meron. Ang tagal po sumagot nila lang. Connecting. Hello, Lalang. Ay. Ayan na, tumatawag na si ate. Sige, sagutin mo. Hello, ate. Ate, may sahod ka na ba? Oh, meron na. Bakit? Kailangan ko po kasi ngayon ng pera eh. Kasi bayarin na namin this Friday. Kasi isisend ko bukas. Sige ate, salamat.
Sige, mag-message na lang ako pag na-send ko na bukas. Bye-bye. Ingat po. Ingat. Ayun na, natawagan ko na si Lalam. Papadala na daw siya bukas. Ayun na, solve na yung problema ko. Wala na akong problema sa school. Si ate talaga yun, no? Oo nga, maaasahan talaga si ate, no? Pagdating talaga sa ating dalawa, suportado tayo. Ayun, okay na. May pambayad na ako bukas sa school. Nasaan na kaya yun? Gabi na, hindi pa nag-message. Busy kaya. Tawagan ko kaya yung kapatid. Hello, Divna. Nandyan ba si Kuya mo? Hello te, wala po. Nagpumasada po siya. Sige. Pag Kuya, sabihan mo, tumawag ako, ha? Sige po, sabihan ko po na tumawag po kayo. Sige, salamat. Bye-bye. Sige po, thank you po. Sige na. Question ko talaga is, sa 6 years, ito na talaga yung question. Sa 6 years mo na mahigit dito nagtatrabaho sa Hong Kong, pwede mo ba ikwento yung experience mo dito? Experience ko dito, nung una mahirap. Siyempre lahat adjust ka. Lahat sa pagkain, sa amo, sarili mo, amo mo nag-adjust sa'yo, ikaw nag-adjust din, tapos basta mahirap. Tapos LDR pa, may jowa eh. Since lagi kang nagpapadala sa dumating ba sa time na wala nang matitira sa akin? Oo. Mas inuuna mo mas may inuuna mo sila yung mga kapatid natin. Siyempre, mas inuuna talaga sila kasi alam natin ang hirap sa Pilipinas. Anong ginagawa mo pag may gusto kang bilhin na hindi mo mabibili? Wala, tiis na lang. Hanggang tingin na lang. Tapos, kasi mas iisipin na papadala ang pera sa kanila kaysa sa piliin mo para sa'yo. Nabanggit mo kanina na may jowa ka. May jowa ka pa rin hanggang ngayon? Wala. Tagal na. Pwede mo ba ikwento anong 4 years nangyari? kami. Tapos, nung una okay naman kami. Nung unang taon, malawang taon. Tapos may naipundang kami para sa future sana. Tapos nung umuwi ako doon, ko nalaman na doon maraming nagbago. Tsaka may something na siya. Lahat. Hanggang isang araw, nagising ko. Ngayon, naglo-look forward ka na magka-jowa ulit. Pag meron, hindi okay. Pag hindi, okay din. Sa family, may pinagsisihan ka na ginawa mo. Wala naman. Masaya ka na nakatulong sa kanila. Yes. Kaya ngayon, sarili ko naman. So, kumbaga, noon, lagi mong pinaprioritize Yung mga sila, kapatid. laging sila. Ngayon, Ngayon, sarili ko naman. ikaw naman. Yes. Ngayon, ano yung mga achievement mo na pinili mo yung sarili mo? Achievement ko? Wala naman akong achievement. Ano yun? Yung na ano mo, yung parang kung ano yung naibili mo para sa sarili mo nung pinili mo yung sarili mo. Ngayon, nakabili na ako ng pangarap kong cellphone. So, Kahit pa- masaya ka na kasi kahit pa paano. Yeah. Na nabibili mo na Yun yung hindi gusto mo ko. nabili. Yung hindi ko nabili noon. Nabili ko na ngayon. Sana makaipon. Ay! Hindi na. Okay na, wait na. Pero ganda talaga ako dito. Wait. Every time we walk into the room, got me feeling crazy. Like my heart boom boom. Any other boy
before we would stare. But me, I look away, guess you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Moral dilemma, ang kwento ng isang OFW ay puno ng sakripisyo at matinding emosyon. Isa sa mga matinding moral dilemma na naranasan niya ay ang pagpili sa pagitan ng responsibilidad sa pamilya at sa sarili. Umalis siya ng bansa para magsumikap at suportahan ang kanyang mga kapatid. Sa kabila ng pagod sa trabaho, kinaya niyang tiisin ang lungkot at homesickness. Dumating pa siya sa punto na wala nang natitira sa kanyang lahat. Lahat ng kinikita niya sa pupunta sa iba. Bukod pa ron, nagkaroon siya ng boyfriend dito sa Pilipinas. Isa pang pagsupok ito dahil long distance relationship sila. Nahirapan siyang panatilihin ang connection at tiwala sa relasyon nila dahil nga malayo sila sa isa't isa. Dito rin pumasok yung isa pang dilema na kumbaga, uunahin ko ba ang pagmamahal o ang pangarap ng pamilya ko na nakasandal sa akin. Pero sa kabila ng lahat, may inaabot pa rin siyang personal na tagumpay. Kumbaga nabibili pa rin niya lahat ng gusto niya, bagong cellphone, dahil sa sipag at tiyaga niya. Moral dilemma, summary, ang OFW ay naharap siya sa dalawang magkasalungat na layunin. One is responsibilidad sa pamilya, pagtataguyod at pagbibigay ng lahat na makakaya para sa kapakanan ng kapatid niya. Yung 2 is pangangalaga sa sarili at personal na kaligayahan, pagtanggap ng sariling pangangailangan, emosyon at simple rewards sa sarili. Okay, so after hearing her story, in my own opinion, her decision to limit financial support and prioritize her own well-being is a necessary step towards self-preservation. Given the immense responsibility she's shouldered for her family, it is commendable that she's recognizing her own needs and taking action. While cultural expectation around family obligation can be significant, it is essential to acknowledge that she can pour from an empty cup. So by focusing on herself, she's potentially setting up a more sustainable future, not just for herself, but also for her ability to support others in the long run. So the long distance relationship as well, being on hold, is a tough call. It seems like a pragmatic choice given her current circumstances. Ultimately, her well-being and stability will likely have a positive ripple effect on all aspects of her life. So that is just my opinion on her dilemma. This is just my own judgment based on what I heard, based on the story that was told. So yeah, that is what for me is.